Panang nidaydayaw tayo ti apo kat pantayo ti maudi so iti panang share ti panagdangag tayo man ti sasaw ti apo kat amok nga tumugal may siya kada tayo kat nakasagana nga magdangag iti paay ti apo kada tayo itangal daw. On sa bali nga ayaban tayo ni Pastor John. Bagna sa patay amin. Kaya magandang umaga sa mga taga-Kabanatuan. Mga Tagalog ay mga nandito ngayon sa araw na ito. At kami ay nagagalak na makita ko kayong muli, makapiling na muli, at talaga naman na kayo ay masigla na nagbibigay papuri sa ating Panginoon. So, let's open our Bible in the book of Genesis 2:17 and Hebrew chapter 9 verse 27. Ako sana ang magtuturo kaninang umaga, pero na-late ako kasi meron akong na-lovesick ako. Kaya ako'y na-late. Genesis 2:17. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. In Hebrews chapter 9, verse 27, and as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Panginoon, maraming salamat po Diyos sa magandang umaga na ito. Tunay nga nararamdaman namin ang iyong presensya. Mula pa kaninang umaga, Panginoon, na kami nag-aaral sa iyong mga salita at hanggang sa oras na ito, kami po, O God Lord, ay muli na dumudulog sa iyong harapan, lumalapit na may pagpapakumbaba, Panginoon. Lord, patawarin mo kami sa lahat ng mga sablay sa aming mga buhay, yung mga kasalanan, O God Lord, nagagawa man ito intentionally or intentionally or not, Panginoon ay patawarin mo kami. Pakalinisin mo kami sa oras na ito sa iyong banal na dugo, Lord, at upang sa ganon ang banal na Espiritu ay kikilos sa aming kalagitnaan. Lord, we also invite 1,000 of angels to surround us, Panginoon, upang walang makakahadlang sa paghahasik ng iyong mga salita, Panginoon, sa oras na ito. Lord, maraming salamat sa tunay nga, O Lord God, na hindi mo kami pinapabayaan, pinapakain mo kami spiritually, Lord. At hindi po ito nakakaumay sa aming mga buhay, Panginoon. Kundi, Lord, ay lalo pa kami, O God, Lord, na nag-hunger, nagugutom sa iyong mga salita, Panginoon. Kaya sa oras na ito, gabayan mo kaming lahat, Panginoon, O God, upang namnamin namin lahat ng salita na lumalabas sa bibig ni Pastor Ravioli, Panginoon, for this servant is only your vessel, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat po, Diyos. Kumilos ka sa aming kalagitnaan. We need your anointing, Lord God, in the boldness that comes from upon you, Panginoon. Dahil lahat ng mga ito, na bagay na ito ay hindi namin magagawa pag wala ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya naalay namin sa oras na ito na ikaw lamang siyang may taas at maparangalan. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. November 1st, November 2, lahat ng tao ay nagbubunyi. Piyesta ng mga patay, piyesta ng mga kaluluwa. Pero ang tunay na nananampalataya, araw-araw, ay tayo ay nagagalak para sa ating Diyos. Amen. Nakikita natin mula nung bata ako sa sementeryo, sabi nila piyesta ng mga patay. Pero nakikita mo, lahat ng mga tao na pumupunta doon, sila ay nagagalak. Nagpapatugtog ng mga lalakas, ng mga makamundong, mga tugtugin, mga umiinom,
nag-high spirit sila. Naririnig mo ng mga, talagang yung mga tao ay punong-puno ng kasiyahan at kagalakan. Yun ang piyesta ng patay, sabi nila. Pero, piyesta ng buhay. Hindi naman yung patay babangon upang makilahok. Yung mga patay hindi mo na nakikita. Dahil nakabuon na. November 2, sabi nila, All Souls Day. Dadalaw daw mga patay. Kaya maganda ka, Pioli, magsuot ka na ng red upang hindi ka lapitan ng iyong asawa. Ay gustong gusto ko naman na makita ang aking asawa. Kaya pag-uusapan natin, mga kapatid, ang titulo ng ating pag-uusapan sa araw na ito, dahil kalkalpas lang, pipiesta tinatay. Then death comes. Once we are born, at there's an appointed time na italaga lahat ang mga bagay na ito. Pero, alalahanin natin mga kapatid, death. When death comes, walang sino man ang makakahadlan. Pero yung the son appointed son, sabi niya, mai-stop daw niya. Pero walang makakahadlang dahil ito ay tinalaga na. Mula sa ating pagkasilang, alam na rin ng Diyos kung kailan natin isasauli ang ating hiram na buhay. Papailalim tayo ang ibig sabihin ng kamatayan. Life was a moment of time to prepare for eternity. Ang gusto ng Diyos, dahil nung unang nilikha ng ating Diyos ang mundong ito, na itinalaga niya si Adan at binigyan siya ng asawa na si Eva. Wala silang kamuwang-muwang sa Garden of Eden na ibinigay niya para sa kanila na mamuhay sana nila sila na walang kamatayan. Yun ang unang plan and purpose ng ating Diyos. Trinay niya ang taong ito kung hanggang ang pagsunod sa utos ng Diyos sa buhay niya na nilikha ng ating Ama na nasa langit. Dumating ang pagkakataon, mga kapatid, na sila'y sumuway sa Diyos. Kaya namunga ang kasalanan at nagdulot ito ng kamatayan. So, this sin was passed through generation to generation. Kaya lahat makakatikim. Lahat ay pupunta sa appointed time na sinasabi ng ating Diyos sa paglikha ng buhay na ito. Life is saddened by the fact that it must end sooner or later, and death. Unless Jesus return to rapture the church. Mapalad ka ako, mga kapatid at minamahal, dahil alam na natin ang ibig sabihin ng kamatayan. We find it difficult to define life and death. Marami sa atin, mga kapatid, nawalan ng mahal sa buhay, mga friends, mga kaibigan, kapitbahay, at nakikita na natin sila na punong-puno sila ng dalamhati, sakit, yung mga nararamdaman, nagmo-mourning, dahil hindi na makikita yung mahal sa buhay, yung kapitbahay. Kaya nagkakaroon ng lungkot, sadden, pain, nararamdaman ng bawat isa. Pero sabi nga nila na tayo'y mga Kristiyano, kapag tayo'y namatayan na nakakilala sa ating Diyos, hindi dapat na sinasabi natin ng condolence or my sympathy. Kundi, ang sasabihin natin,
congratulations, natapos mo na ang tungkulin mo dito sa lupa. Pero very awkward kung merong nakakarinig. Siguro, ngayon, dahil meron na tayong messenger, WhatsApp, and anything that will extend our congratulations na hindi nababasa ng mga hindi nakakaintindi, mga kapatid. Di po ba? Death is a departure of life that we cannot hold, that we cannot stop. It is the cessation of life. Death is the change from animate to the unanimate. Mag-agrup-rup sa dayto eh. Ti Tagalog na, Sister Dana, di agrup sa nabubulok. Nabubulok ang katawan na to, mga kapatid. Naagnas. Death when the heart is stopped, when the breath ceases. At lahat ng ito, when the body is a stiff to corpse. Can you assure along life? Ma-assure ba natin magkakaroon tayo ng mahabang-mahabang buhay? Nakikita natin at naririnig, mga kapatid, kahit pinakamayaman. You are the greatest scientist in this earth. You are the pinakamatalinong doktor o nag-iimbento ng mga pampahaba ng buhay. Pero lahat sila ay namatay, mga kapatid. So, there's no assurance to live long in this earth, mga kapatid. Dahil na italaga ito, mga kapatid. Kaya merong isang bata na nagtanong sa kanyang ina, mga kapatid, na tinatanong niya kung anong edad mamamatay ang tao. Sabi ng nanay, you go to the cemetery and examine those graves. Basahin mo yung kapanganakan at yung araw ng kamatayan, pagkapatay. So, nagkaroon ng conclusion ang batang ito. At sinabi niya sa nanay niya na wala palang pinipili na edad ang kamatayan. Kahit nakapanganak pa lang, kung ito ay sadyang appointed time, ay mamamatay. Kung kaya't, mga kapatid, humans, death is the separation of our life in this earth. So this body, mga kapatid, this human, tayo, mga kapatid, itong katawan na ito ay may tatlong parte. The body, the soul, and the spirit. Once na namatay ito, mga kapatid, the body goes to the grave at magrup-rup sa ito. Disintegrates. And the spirit will go back to our Lord, to our God, that breath, that gives us breath. Kaya nagkaroon tayo ng buhay, mga kapatid. And this spirit will goes back to God. In Ecclesiastes 12:7, sinasabi niya, then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God, who gave it. Kahit masama, mabuti, o kahit anong klaseng tao, mga animal, once na namatay, yung spirit na ito ay babalik sa nagbigay, mga kapatid. The soul, in Luke 16, verses 19 to 31, goes to the one. Dalawa lang, mga kapatid, ang pupuntahan ng kaluluwang ito. The wicked will go to hell. Sinabi niya ito sa Luke 16, verse 23, and the soul of the righteous will go to paradise and heaven. Mababasa natin ito sa Luke 16, verse 22, in Abraham's bosom.
In Luke 23:43, the thief, yung maalala natin yung thief with Christ na nagsasabi na, Panginoon, isasama mo ko o sasama kita sa paradise. Sabi ni Panginoon Jesucristo. The origin, let's talk about the origin of death. There are two kinds of death, as we know, the spiritual death and the physical death. Pag-usapan na muna natin ang spiritual death. Genesis 2:17, for in the day that those eatest thereof, thou shalt surely die. In Eden, Adam and Eve did not die physically before, and even when they ate this fruit. But when they ate this fruit, the forbidden fruit, they died spiritually. Lahat ay nawala sa kanila ang espiritu, ang presensya ng Panginoon na araw-araw ay nakakasalamuhan nila, ay nawala na. Kahit yung lugar na itinalaga ng Diyos para sa kanila ay na-outcast sila, mga kapatid. In Ephesians 2:1, this spirit weakened who were dead in trespasses and sin. Kaya mga kapatid, itong spiritual death that cause sin, na dahil sa kasalanan, kaya nagkaroon sila ng spiritual death. Ibig sabihin ay nawala na yung relasyon nila sa ating Panginoong Jesucristo. Naputol na. Kaya ang kasalanan na ito, spiritual death, ay na-inherit ng mga tao dahil ang puon natin ay sina Eva at Adan. Second is the physical death in Genesis 3, verse 21. God killed animals to get skin to cover Adam and Eve sa physical appearance nila. Dahil sa sila'y nakakain ng forbidden fruit sa kanilang innocence. Nung nakain na nila ito, ay nakita nila na sila ay hubad sa harapan ng ating Diyos. Kaya, ang ginawa nilang pantakip sa kanilang katawan ay dahon. Alam naman natin ang dahon na ito ay hindi forever. Ito'y nalakang marutrot. Kaya ang ginawa ng ating Diyos ay kumuha siya ng hayop at kinuha yung skin at yun ang ginawa niya na pantakip sa kanilang mga sarili. Physical death. Genesis 4:8, Cain rose up against Abel, his brother, and slew him. This is the first death that happened at the Old Testament. Noong namatay si Cain at na ito ay pinatay ni Abel, di po ba ito ang kauna-unahang patay, physical death na nangyari, mga kapatid? Kaya ang physical death na ito na unang nangyari, ginawa ni Cain, ay simbolo na ang tao ay mamamatay. Second part is the cause of death. Ano ang mga cause ng kamatayan? Yung spiritual death, this caused by the disobedience to God. James chapter 1 verse 15, when lust has conceived, yung laman ay nabuntis ng kasalanan at ito'y nanganak ng kamatayan, mga kapatid. Death is a direct result of sin. Kahit ano pang rason, sabi ng ating Biblia, sin is the basic cause in the disease, the immediately agency that God used to execute the sentence that was pronounced on mankind in the Garden of Eden. So, ang death na ito ay bunga ng kasalanan. Kahit ano pang rason ang sabihin natin, dahil ito ay nagbunga sa disobedience
ni Adam at Eva. At matatalakay natin ito mga kapatid. Ezekiel chapter 18 to 20, the soul that sinned, it shall die. Yon ang kaparusahan ng nagkasalang kaluluwa. Kapag ito ay nagkasala, ang kanyang kaparusahan ay kamatayan. Romans 6:23, for the wages of sin is death. So, in Hebrews 9:27, and as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Wala nang second chance. Minsan lang namamatay ang tao. Wala nang pangalawa, pangatlo. Ang kamatayan, appointed time ng tao, once na namatay, hindi na to babangon. Mamatay na ang kanyang physical. So, the part 3 is the description of death. So, we will talk about the physical death. Ang description ng death, kapag namatay na ito, natutulog na ito mga kapatid. Awan iti stop over. Nga kunkunada ang natay ti tao, di kararwana kat mapan di purgatorio. Awan ti stop over. Tati purgatorio, nga ibagbagada, di Hades. Mabasa tayo di Biblia. Once, Hades nga dahito yung grave. Dahito nga grave, iso ti pagturugan, dahito nga physical. Body. Nakaturog ijay. Example tayo kat ni Lazarus. Lazarus is sleepes. Kunana, 1 Thessalonians 4:14. Ibaga na Apo Iso Kristo. Nga jakad sa yung ni Lazarus, maturog. Kunana. Number 2, as requiring the soul in Luke Chapter 12:20, thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Kunana. Number 3, as putting off this earthly house, dahitoy nga bagi, iso ti earthly house tayo. Datoy, iso ti pagigyanan ti spiritu. Dahitoy physical nga bagi. Agyan dahitoy ti kararwa, tadya spiritu nga rod, ket inpuyot na po Diyos dahito nga bagi, iso nga da kararwana. No once nga natay dahito yan in 2 Corinthians 5:1, for we know that if our earthly house of this tabernacle, dahito'y templo, tatanga New Testament, tawagan dahito nga church. This is the temple of God. Our body is the temple of God. Dahito'y tabernakulo ni Apo Diyos. 2 Peter chapter 1:14, I must put off this my tabernacle. Awanan, malpasan, no natay awanan dahito'y nga bagi. Number 4, as going to a place of no return. Ninaang MacArthur, pinag-return dito'y Pilipinas. Idi adati gubat, I shall return. Kunana iso nga, nagsubli. Ngayon once, ngati pagsarsaritaan kat natay, iti may isang nga tao na kapag ang kamatayan ay namatay na, nasa atin na, hindi na ito babalik kailanman. In Job chapter 16:22, when a few years are come, then I shall go the way whence I shall not return. Pakakitaan pa dato dyan, Luke chapter 16 verse 31. Pagbaga na pa dato ay number 5, as going down into silence. Awanin. Tibiyag na, awan angsnan, awang kararwana, natay. The dead, Psalms 115 verse 17, the dead praise not the Lord, neither any that go down into silence. Awanin. So nga, dagi jay nga tradition, local culture, nga tinatay, nga adda jay purgatory, kaya't no naipudno ka no ti kararag, umalis to. Awan mo't barbero ko iti Biblia di jay iti adda ti
Ada ti panunot kon. Natay jaading ko, permiti sangit ko, manutitawon ko idi 8 years old. Natay jaading ko. Permiti sangit ko, pet ti karkararaganda. Gaputa kayat ko nga mapan, tinasimpang nga lugar. Jay 2 years old nga kabsat ko. Makikarkararatakmet. Tadi jay karuti, nabangunan nga pamati. Number 6 ko na as yielding up the ghost. Naigip apon da ito nga kararwa. Acts 5:10 ko na Zafira. And in Luke 22:46 of the Savior. Eternal death is known as banishment from God. Halang nga tinaapo Diyos. Iti pamilyang. Ti amin ngay ayaton. Karuban. Awanin datoy. Ngam dia kaya nangasawan ni Apo, yung 2 Thessalonians 1:9, yung eternal death, nang ka nga nakapudno, kanya. Nang ka nakapudno, kanya na. Adda iti forever nga kamatayan. Aglalo, nuham mo. Naam mo, yung Savior, iti kararwa. Nga nang ikari, iti eternal life. At dati eternal death nga agururay. Ijay, lugar nga agat-apoy ni nalipatak mo tan at Tagalog. Having the understanding darkened, being alienated from the life of God. Anyang arod ti remedy. Tatatang na biyag tayo kailang. Ano yung mga remedy? Na tayo ay nabubuhay pa ngayon para maiwasan na muna, may prulong na muna ang buhay na ito mga kapatid. Modern science and doctors can do great deal to prolong life. Dila kay ko, bagada, padagarod cancer. Cancer ng dinipay, hindi pa namin nalaman kung anong stage. Ang sabi ng dietitian, dahil kinuha yung saliva at urine, ang sinabi ng dietitian na ito ay 2 buwan lang ang buhay niya. 2 buwan. Narami ko, ang ginawa ko ay umiyak ako ng umiyak sa harapan ng Panginoon. Tumawad ako sa Kanya na iprulong muna ang Kanyang buhay. Ganon ang ginagawa ko araw-araw. Alam ko na papunta na siya doon. Kaya noong meron ng result yung biopsy, more than pa na stage 4. Kaya, ang ginawa ng doktor para ma-prolong yung buhay niya, ay nagbigay siya ng gamot para pahabain pa yung buhay ng aking asawa. Kaya nagbigay sila ng chemotherapy. Either ito ay tablets or injections na ginagawa nila at mga radiations. At mga iba-iba pang mga herbals at mga gamot. O nga, naprolong ang buhay ng aking asawa. Yung 2 months, naging 2 years. At napakaganda yung ginawa ng Lord. Yung 2 years na yon. Dahil hindi kami nagsama ng mahabang panahon ang aking asawa, dahil I spent my life in Hong Kong for 27 years. Nung ako'y mag-for-good na ay nasa taning na yung buhay niya. Kaya ako ay tumawad sa ating Diyos at prinulong niya ng 2 years. Kaya araw-araw, nagkaroon na rin kami ng Bible study sa bahay at siniran ko siya ng salita ng Diyos. At naunawaan niya
Kayang ready na siya na harapin ang kamatayan. Wala akong nakita sa kanya na lumuha o kaya at pagpabasol ngay nga di jayan di pagpabasulun natin Diyos wano sinuman awan nang nagko kanya. Una na sabi niya ay kung oras na ay oras na. Sabi niya. Kaya ang lifespan ng buhay ng tao merely postponing the day of death dahil sa mga gamot na ito. Pero mamamatay pa rin, mga kapatid. We are appointed to die in Hebrew 9:27. We are born with an appointment to meet death. Walang makakaligtas. We must keep that appointment. The one true remedy, meron tayong remedy na tunay. At ito ay hindi napipeke. At ito ay secured. The one true remedy is found only in our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Amen. The spiritual death is cured by believing on the Lord Jesus Christ. Wala nang iba, mga kapatid. John 5 verse 24, sabi niya dito, Verily, verily, I say unto you, he that heareth my words, and believe on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. When we believe on our Lord Jesus Christ, the Holy Spirit works the miracle in our life. When we are still here in this earth, the transforming us into us as a children of God na napag-aralan natin noong mga previous months, mga kapatid. John 1:12. Tinalaga tayo na tayo'y anak ng Diyos kung tayo ay naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo. Ang lahat ng naniniwala sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sino yon? Ang ating Panginoong Hesukristo. And this is the surely remedy from the eternal death na sinasabi, mga kapatid. Psalms 23 verse 4, sabi niya, Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Thou art with me. The Lord is with me. The Lord is my shepherd. Kahit saan tayo paparoon, mga kapatid, ang buhay na ito, kung ang ating Panginoong Hesukristo ang siyang nagmanifest sa ating buhay, kasama natin siya, mga kapatid, hanggang kamatayan, kasama natin siya. At ang banal na Espiritu na siyang nagtatrabaho sa buhay na ito, mga kapatid. So that promise is an assurance to everyone. Lahat tayo, mga kapatid, na tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. So the death of Christ is so precious, mga kapatid. Why did Jesus die on the cross? Is it an accident? Was it an accident na namatay siya sa cross? Certainly not. Dahil nung unang panahon, mga kapatid, yung remedy nila sa kanilang mga kasalanan ay nag-aalay sila ng hayop. Pero ito ay pansamantalan lang na covering of their sin. The atonement of their sin. So, sa kapanahunan na yon, mga kapatid, kailangan na merong isa na mag-aalay sa kanyang sarili para ikaw at ako. Na dapat siya ay mamatay, sinless. Dahil yung pinipili nila na hayop na iniaalay nila noon ay blameless. Kaya ang remedy lang, mga kapatid, sa lahat
ng mga tao dito sa mundong ito. Kaya pumunta ang ating Panginoong Jesucristo dahil sa kanyang plan and purpose. Nasagipin ang lahat ng tao sa kamatayan dahil sa kasalanan. Hebrew 2 verse 9, that he, by the grace of God, shall taste death for every man. Jesus tested the bitter dregs of death for you and me. Yun ang pumunta rito sa lupa na dapat sana ay i-embrace nila. Pero reject yung pang mga minamahal ng ating Almighty God, na pinili niya, sila pa ang nag-reject sa Kanya. Siya ay namatay sa krus as a sacrifice of our sin. Ephesians 5:2, He had given Himself for us an offering and a sacrifice to God. He is the mediator. Dahil sa ating kasalanan, siya ay ang umako sa lahat ng ating kasalanan at nabayubay siya sa cross once and for all. He was the Lamb of God who sacrificed Himself for you and me to redeem from that eternal death. The death of our Savior was necessary for the redemption of mankind. Luke 24, verse 46, thus it is written, Christ that suffered, Christ that crucified on the cross, Christ that sinless, but naging makasalanan dahil sa kasalanan mo at ako. Siya ay lubhang. Sinakripisyo niya ang kanyang sarili sa cross ng Kalbaryo. Pero, on the third day, mga kapatid, He rise from that dead on the third day. Ito ang patunay na kung namatay ang isang tao, ay magro-resurrect ito. Dahil pumunta dito ang ating Panginoong Jesucristo na siya ang example sa buhay na ito, mga kapatid. And one is the word death. If there is death, there is also a resurrection, mga kapatid. And this is a good news from 1 Corinthians 15, verses 1 to 4, and it is defined as the Christ suffered for our sins according to the scriptures, that He was buried and that He rose on the third day. This is the good news that includes death, the death of our Savior because of our sins. Kaya mga kapatid, tunay nga na hindi nila maunawaan ang mga ibang tao ang ibig sabihin ng kamatayan. Hanggang ngayon, mga bulag, bingi, mga mangmang, sinabi ito ng ating Panginoon, kayo ay mangmang. You are full. Kapag hindi mo naiintindihan ang lahat ng sinasabi ng magandang balita, lalong-lalo na patungkol sa kamatayan. Yes, there is an eternal death for those wicked. Yung hindi nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. But the good news, mga kapatid, we have this death, we will resurrect. And we will go to that place that God prepared for you and me. The death of the righteous is precious to the Father. Kapag ikaw ay nakakilala sa ating Panginoon. In Psalms 116:15,
We are all precious in the sight of the Lord, especially when we died, because He will call us as His saints. Hindi lang yung mga santo, Papa, santo, ano yun, mga tinatawag na santo. Pero tayo na kilala sa ating Panginoon, we are the children of God. We are the saints of God. Hallelujah. Glory to God. We are precious in the sight of God. Lalong-lalo na kapag tayo ay namatay dahil makikapiling na natin ang ating Panginoong Hesukristo. The death of the wicked is unpleasant to the sight of God. Ezekiel 33:11, sinasabi niya, I have no pleasure in the death of the wicked, that the wicked turn from his way and live. Turn ye from your evil ways. Alam niyo, nung mga kabataan pa natin, wala tayong naiisip na darating ang kamatayan. Yung iba ang sinasabi, kapag nasa kapusukan ng mga kabataan, uray no bakit lakayin. Noon na mauawatan ti sarita ni Apo Diyos. Awan kanyada iti kamatayan. Ang alam nila ang buhay dito sa lupa ang alam nila ay maprulong. Agbiagda nga ingana-ingana. Sky's the limit. Kalaawanin ti kamatayan nga umayin. So, ragsak. Mary, yakong kunana di time ni Noah. Nga adda jay babalan, nga umayan ti hukom, kamatayan. Nga amin ma-exterminate dagiti tao ti rabaw ti dagat, gapo iti kinakabasol da. Ngayon, bigay nga panawagan ni Noah handa dumdumngeg. Imay tilayos. Imay dito nga kalamidad. Diya time nga dijay, they are all marrying, agkakasar, paparty dita, inom, uno anya tararamidin ng agragragsak, di da dumdumneg, iti babala, ti Diyos, kininowa. Nya nangyari kinyada, it's too late. Kaya kapatid, sana maintindihan mo ang ibig sabihin ng kamatayan. I implore you today to turn from your sins, especially those nga ampay makamam mo, kinaapo Kristo, to repent and turn to the Lord. Jesus is knocking at the door of your heart, especially you people, nga tangken ti puso. Ti salvation, ang salvation ay hindi mamaya, hindi bukas, hindi sa isang araw o isang taon. Now is the day of salvation. Kapag tayo'y namatay, alam na natin kung saan tayo pupunta. Awan di bagbagada nga purgatorio, awan di bagbagada nga may kadwa nga biyag, awan di bagbagada nga paradise, daytoy nga lubong. Daytoy nga lubong kat pasama ng pasama. Awan dito iti paradise. Maraming lungkot, pait, sakit, lahat na ng kalamidad, lahat ng example ng mga crimes ay nandito na. Kaya ang mundong ito na sinasabi nila na paradise, hindi paradise ito. Paradise para sa atin na nakakilala sa ating Panginoon. Dahil dito pa lang, sa church, sa lahat ng ginagawa natin, ay preparation to go to that heaven. Amen. Sinasabi pa niya dito, mga kapatid, mga minamahal, sa Revelation 21,
And I heard the loud voice from the throne saying, "Now the dwelling of God is with men, and he will live with him. He will be his people, and God himself will be with them and be their God. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain, for the old order of things has passed away." He who was seated on the throne said, "I am making everything new." Then he said, "Write this down, for these words are trustworthy and true." This is all the Word of God. Na sana, mga kapatid, maunawaan natin ang ibig sabihin ng kamatayan. And one thing for sure, walang kamatayan sa ating Panginoon. Dahil meron siyang inilaan para sa iyo, matanggap natin ang everlasting life. Let's all stand up at magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Let's sing the chorus in yung pinanta natin kanina. Yung worship. Worship His majesty unto Jesus, your glory, honor, and praise, majesty, kingdom, your name and to exalt you. You are the King of Kings and the Lord of Lords, Father. Hallelujah. We acknowledge you, O God. Hallelujah. That you are the God that saved us, Father. Panginoon, maraming salamat po, Diyos, sa katagumpayan ng serbisyong ito, Panginoon. Naramdaman namin ang iyong presensya, Panginoon. Thank you for guiding us and give us the wisdom, heavenly wisdom and knowledge, Father God. The anointing and the boldness of Lord God. Sharing your words, Father. Thank you, Father, sa oras na ito, Panginoon, dahil nagtrabaho ang banal na Espiritu, Father God. At naunawaan namin ang ibig sabihin ng kamatayan. Ang kamatayan na dahil sa iyo, Panginoon, ay magkakaroon kami ng buhay na walang hanggan.
salamat po yun, Panginoon, na yung pangako sa amin, na yung mga nilalang, at inako mo kami na yung mga anak, Panginoon. John 1, verse 12, Father. Kaya sa oras na ito, Lord, muli, O God, Lord, ay itinataas ka namin. Idinideclare ka namin, Panginoon, that you are the only God. Ikaw lang ang Panginoon na aming ibibigay ang aming puso, kaluluwa, Panginoon. Lord, inaalay namin ang buhay na ito na iyong binigay, regalo dito. O God, naman maranasan namin ang buhay dito sa lupa, Panginoon. At nakilala ka namin. Tunay nga, Lord, na wala kang kambing, wala kang katulad. Ikaw ang nag-isang Diyos. You are the majesty, the King of Kings and the Lord of Lords of our lives, Father. Panginoon, muli, Lord, sa amin, Panginoon, narito sa oras na ito, lahat ng may kabigatan, lahat ng nagugulimahanan, Panginoon, mga sakit karamdaman, Lord, we declare once again that you are the God, the healer. Once we say your words, you will heal us, Father God. You are the great provider, Father. Sa lahat ng aming kawalan, ikaw ang nagpupuno, Panginoon. Maging sa uhaw naming mga kaluluwa. Lord, we are crying inside because of your goodness. We are crying with joy. We are crying, Panginoon, dahil sa iyong kabutihan, Father God. These tears flows dahil sa iyong kabutihan, Panginoon, naalala namin yung unmerited love, Panginoon, na walang makakampantay, hindi nabibili na kahit anong kayamanan. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, dahil nakilala ka namin at Lord, nagpapasalamat kami. Pinili mo kami, Panginoon, sa million of people in this earth, Father. Napakapalad namin, Panginoon, dahil wala na kaming takot sa salitang kamatayan. Dahil ang kamatayan na ito ay precious sa iyong harapan, Panginoon. That if we die because of you, Father God, if we die na nakakilala sa iyo, Father God, we are precious into your sight, Father God. At maraming salamat, Panginoon, sa pangakong yun, Lord God. Dito sa lupa ay nararanasan namin ang lahat ng pagdurusa, lahat ng kapaitan, lahat ng mga dumarating na mga kalamidad. Pero, Lord God, kami nagpapasalamat, dumating man ang lahat ng ito. Dumaan man kami, sabi mo, Panginoon, sa mga apoy, sa mga rumaragasang agos ng tubig. Hindi kami matatakot dahil ikaw ay nandyan, Panginoon. Lord, because of you, you redeem us from that cross. At hindi namin nakakalimutan yon, Panginoon. On that day, when we died, Panginoon, in your returning, Lord God, we will resurrect. As what happened to you. On the third day, you rose again from the dead. From that death, Panginoon. Ganon din ang mangyayari sa amin, Panginoon. Kaya lahat ng mga tradition, mga culture na ito ay nilagak mo sa iyong paanan at binigyan mo kami ng dunong
upang maunawaan ang magandang balita na ito, Panginoon, sa iyong pagbayubay sa cross ng Kalbaryo, na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, Diyos. Kaya sa araw na ito, Panginoon, maraming salamat po, Diyos, na namulat kami sa katotohanan, Panginoon. Lord, we are free from that curse. We are free from that culture. And that, Lord God, hallelujah, mga tradisyon hanggang ngayon ay naglilipana. Pero maraming salamat dahil sinagip mo kami, Ama. Once we died, wala nang balikan, kundi sa iyong pagbabalik. Kapag kami namatay, ay unang babangon sa grave, Panginoon. At kung kami ay buhay pa sa iyong pagbabalik, ang katawan na ito ay mag-glorified. At sama-sama kami, Panginoon, napupunta sa lugar na iyong nilaan para sa amin. Then we will leave this place, this earth. Matitikman namin, Panginoon, ang buhay na walang hanggan, that no more pain, no more suffering. You will wipe every tears, Father God. At lahat na matitikman namin ay pag-ibig, kapayapaan, at joy na nanggagaling sa iyo, Ama. Kaya maraming salamat po, Diyos, mga minamahal namin na nauna na sa amin, Panginoon. They are waiting for your returning, Father God, in the judgment. After we die, then the judgment will come. Father, hallelujah. Thank you sa oras na ito, Panginoon. Thank you, Father God, for your holy word, Father. Baunin namin ito sa aming paghihiwalay. Kaya all the praises, all the adoration, in Jesus' name we pray. Amen.